Isay Morena. Morena. Ano man sabihin sa atin ng iba, ika'y akin, ako'y sa'yo. Know your eyes in the morning sun. I feel you touch me. Hello Kath Den fans! Ang picture po na nakita niyo mga sombreros ngayon ay isa pang paayuda doon sa picture na kuha sa pagpunta ni Alden po sa bahay ni na Kath nung time na paalis na si Kuya Kevin niya. So despedida ni Kevin, kung mapapansin nyo yung damit niya dyan sa pangalawang picture, sa pangalawang picture na ito mga sombreros ay pareho dun sa una nating picture na shinare din po na medyo ilang weeks na po yung nakalipas mga sombreros. Tapos ang kwento dito, parang may regalo yata mga laruan si Alden sa mga pamangkin ni Kath. So yan po, no. Pero ang pag-uusapan talaga natin mga sombreros sa vlog na ito ay yung tipo talaga ni Alden mga sombreros na bilang morena. So morena type mga sombreros ever since hindi na bago yung kanyang type of girl mga sombreros. Kung kaya nga sabi nga niya morena tapos shot isoy. Kung kaya hindi din may iwasan ngayon yung issue na bakit daw parang hiwalay sila Ma'am Sanya at saka si Alden na maglibot-libot kasi nga 'di ba yung pag-promote nila ng pulang araw isinabay nila sa Independence Day. Yun nga ay nasa Davao sila nung nakarang araw nung June 12 mismo mga sombreros ay nag-ikot-ikot sila. So ang sabi ng mga netizens, kailangan daw paghiwalayin si Ma'am Sanya at saka si Sir Alden para daw kumbaga pa makaiwas na rin si Alden sa mga issue kasi ganyan-ganyan si Kath nga yung kanyang natitipuhan kasi nga 'di ba si Ma'am Sanya Lopez ay morena din. So may parang interview sila ni Sir Boy Abunda dati ni Alden na kumbaga pa parang si Sanya parang malapit na siya ma-fall or parang may something sila pero not so romantic mga kasombreros na gaya nga ng panunuyo at panliligaw na ginagawa ni Sir Alden kay Ma'am Kath ngayon mga kasombreros. Sa isang interviews mga kasombreros, tinanong sila dati kung true love ba or love or career yung pipiliin nila mga kasombreros. And ang sagot ni Alden ay love, which is pareho sila ni Ma'am Kath mga kasombreros. Kasi sabi ni Sir Alden, further explanation niya ay kung true love man yan, tinitingnan niya yun as panghabang buhay, pang matagalan na relationship. Tapos pipiliin niya yun kasi nga para sa kanya kailangan sabay silang mangarap, sabay silang kumbaga pa mag-grow. At si Kath naman nakita natin na talagang napapaisip siya, no? Talagang napataas pa siya ng kamay. Tapos sabi ng ilan ay matched or love team na made from heaven. Kasi 5 years yung nakalipas and then kumbaga pa sabi ng mga tao ngayon, pareho na silang single, deserve nilang maging happy. And whatever their status is, ay talagang pati mga artista ay nagkinikilig at tinitilian din sila mga sombreros. Tapos si Kath mga sombreros, I love din yung pinili para sa ni Alden mga sombreros kasi sabi niya, minsan lang yan, tapos kapag andyan na ay igagrab na daw niya mga sombreros kasi daw malungkot ang career kapag walang love sa lahat ng ginagawa. Parang ganun siya mga sombreros, parang inspired si Kath na magtrabaho kapag meron siyang someone that she loves, parang inspiration or motivation niya habang ginagawa or nagtatrabaho sa career na pinili niya mga sombreros. And ito mga sombreros sabihin niyo ako kung mali ako, pero mostly na mga artista na nagkakatrabaho sa isang project, nagkakadevelopan. Although si Ma'am Kath at saka si Sir Alden ay 5 years yung inantay nila, si Sir Alden sabihin niyo ako kung mali ako, pero nandun kasi di ba morena yung type niya, tapos nagkaroon pa sila mga intimate na scenes dun sa Hello Love Goodbye. Hindi mo may kakaila mga sombreros na nagkakaroon ng kumbaga pa may konting tama, may konting tusok yung kumbaga pa merong something na nabuo kay Sir Alden mga sombreros kasi sina Ma'am Kim Chu at saka si Sir Paolo Avellino nagka-developan din sila at saka marami pa akong artista na at saka dati pa maraming mga artista na nagkaka-developan talaga kapag nagkakasama sa isang project. And yun nga lang ang nakakalungkot ay fleeting, kumbaga pa temporary, hindi lasting. Kumbaga pa nagkaroon sila ng relationship sa isang trabaho, nagka-developan, naging girlfriend, boyfriend, tapos nagkakahiwalay din ng ilang taon or months mga kasombreros. So yun ang nakakalungkot na side mga kasombreros. Pero yun nga,
We are praying sa Kath din na talagang magtatagal po ang kanilang relasyon. And yun po mga sombreros, ang tula sa vlog na ito ay pinamagatan nating ipis. Kasing nipis ang wallet at pasensya ng pakpak na mga ipis. Alam nating nakakarindi at nakakatakot ang nilalang na ito. Sana'y pareho na panririndi ang paghanap pa ng pangalawang nobya o nobyo. Magandang misis at mister na gwapo. Ipis na nakatira sa madilim, lumalabas sa gabi upang kumain. Mga kabataan ngayon sana huwag nang gumala sa kadiliman ng gabi dahil nag-aantay si Satanas na may dalang trahedya at lagim. Nasampulan na ng maraming beses mga kababaihang nagagahasa at pinapatay. Aantayin mo pa bang mangyari ito at ikaw ay mag-agaw buhay? Sundin ang mga utos at bilin ni nanay at tatay upang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay bibigyan ka pa ng mahabang buhay. Edad ninyong 15, 16, 17, 18, mga stages na lapitin ng tukso, peligro at damdaming hilaw sa bugso. Makarelasyon ka pa ng maling tao ay hatid nito'y tunay na sakit at tinik sa puso at ulo. Maling relasyon ay ituring mong ipis na pandirian. Asikasuhin ang pag-aaral, diploma ay iuwi sa iyong mga mapagmahal na magulang. Tsak tayong tagumpay ay parang bolang nakapasok sa bilyaran. Sigaw ng success mo ay sinlakas ng sigawan sa liga ng basketballan. Ipis. Bow. At para sa ating Word of God mga sombreros ay nais ko pong ibahagi ang John 15:5-7. Napakaganda nito mga sombreros. Sabi dito, I am the vine. This is Jesus Christ speaking. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. Ito mga sombreros, titingnan natin si Jesus Christ as vine. Siya yung kumaga pa, di ba yung grapes, meron siyang pinakapuno, tapos may mga branches, may mga dahon, may mga bunga mga sombreros. Sabi niya, I am the vine. So, siya yung puno ng grapes mga sombreros and we are the branches. Tayo yung mga sanga. Sa literal na puno mga sombreros, kapag ang sanga ay kumbaga pinutol na siya, hindi siya dinraft or hindi siya minarkot, hindi gananot, as in pinutol lang talaga mga sombreros. Ang mangyayari po doon, di ba, matutuyo na, no, malalanta at susunugin na lang. Dito sa amin talagang panggatong namin ikahoy, kaya alam na alam ko yung kumbaga pa yung way ng ganon mga sombreros na panggatong na lang yung mga sanga na naputol na from the vine or from the trunk itself. Sabi niya dito, tayo yung sanga. So dapat isa sa mga mindset natin mga sombreros bilang mga anak ng Diyos ay isipin natin sarili na tayo yung sanga. And once that we are not connected sa trunk or sa vine, wala tayong magagawa. Sabi niya dito, he who abides in me, okay, and I in him abides, manatili, no? Ako magpapakumonekta parati mga sombreros. Gaya ng charger, di ba? Kapag hindi yan naka-connect, kapag lowbat ka na, kapag hindi ka nakapag-charge mga sombreros, so wala nang purpose ang cellphone, hindi mo na siya magagamit. Ganon din ang buhay ng tao mga sombreros. Kapag hindi connected, hindi naka-charge sa ating main branch or sa ating main vine mga sombreros or sa main trunk. Dalawang pamamaraan to mga sombreros. Sabi niya, he who abides in me. So, kung sino daw ang nakakonekta at nananatili sa kay Jesus Christ or kay Lord, and I in Him. Tapos siya naman sa atin. Kasi diba sa relasyon, kailangan dalawa mag-partner. Okay? May interaction ang bawat isa. Bears much fruit. Agoy, yun pala mga sombreros, no? Marami ang kumbaga dulot or maraming bunga ang ating mapuproduce mga sombreros kapag we are connected sa ating Creator. Kapag connected tayo sa ating vine mga sombreros, which is Jesus Christ. Kasi sabi niya, ang mga tao mga sombreros, hindi literal na syempre bunga, mamunga ka ng mangga, mamunga ka ng ubas, mamunga ka ng santol. Hindi po. Ang fruit na ito mga sombreros, it's either yung mga friends sa palibot or sa buhay mo, yung mga taong mahal mo,
Kasi ang taong talagang mainitin ang ulo mga sombreros, kahit na pamilya niya, parang ayaw lumapit sa kanya. Mga friends niya, ayaw siyang lapitan. Kapag bugnutin, kapag madamot, kapag hindi matiis, kapag hindi, kumbaga pa walang malawak na understanding, kumbaga pa walang taong mananatili. So, yun ang isa sa mga bunga mga sombreros actually. Tapos, yung characters, mga bunga din po yun mga sombreros. And come to think na if we are connected kay Jesus Christ, we have faith, we have hope, we have love, ay magpuproduce tayo ng magandang characters, magandang ugali. Kasi nga, di ba, ang mga taong tinuruan ng masamang impluensya ng barkada, tinuruan ng mundo, tinuruan ng maling turo ng magulang or ng sino ba dyan, ay nagiging masama rin sila mga sombreros or nagiging ganon din sila. Pero if we are connected and influenced and we abide in Jesus Christ, magkakaroon tayo ng maraming bunga. And those are good characters. Yung fruits mga sombreros when it comes sa ugali, ito yun, no? Galatians 5:22 to 24, may singit ko lang. Sabi niya, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, or magiging pasensyoso tayo, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Siyam yan mga sombreros. Against such things, there is no law. Ito mga sombreros ang sasabi natin, na kapag hindi tayo connected sa tamang tao, sa tamang kakonektahan na dapat ay makonektahan natin mga sombreros, ay nagkakaroon tayo ng maling actions, maling behavior. Kumbaga pa minsan masamang ugali mga sombreros. That is why we need to abide and we need to be connected sa ating main vine mga sombreros. Sabi niya ito, for without me, you can do nothing. Tama yan mga sombreros, no? Imagine niyo, hindi tayo binigyan ng libreng hangin mga sombreros. Siguro yung oxygen natin binibili bawat segundo. Wala tayong magagawa in a sense na, kasi ang tao mga sombreros, ito marami ang trabaho nila, pero kapag nasa spiritual aspect or nasa spiritual evaluation, ay wala pala sila nagagawa. Pansin nyo, minsan may mga trabaho tayo na ang dami kong ginawa, pero parang wala akong, hindi ako productive. Parang wala man lang, kumaga pa, in-evaluate mo yung sarili mo, in-evaluate mo yung mga gawa, parang zero balance pa rin, parang negative pa rin, parang ganun mga sombreros. And that same goes dito, no? We can do nothing. Marami tayong trabaho, no? May trabaho tayo ngayon, nakaschedule tayo, ganito ganyan. Pero pag si Lord na ang nag-evaluate, zero balance. Kasi bakit? Gumagawa tayo ng maling mga gawain na hindi counted or hindi validated ni Lord. Okay? Kumaga pa, sa sobrang busy mo, wala ka ng time sa Biblia. Sa sobrang busy mo buong araw, wala ka ng panahon mag-pray. Wala ka ng panahon magpasalamat sa Diyos. Diretso kain na lang, wala man ng thank you Lord sa grace, sa grasya, sa pagkain, in Jesus name, amen. Wala man lang ganun mga sombreros. That is why, masabi natin na productive tayo sa mundo, sa ating literal na trabaho, naka-schedule na agenda araw-araw, pero wala, kumbaga pa, nothing. Zero. Kung pa nag-deposit ka, wala palang laman. Kahit nag-deposit ka na ng ilang milyon, ilang libo-libo dyan. Pero pagka-withdraw mo, wala. Parang ganon mga sombreros ang sinasabi dito ni Lord, no? For without me, you can do nothing. Kasi kung ang agenda mo ay hindi agenda ni Jesus Christ, kumbaga pa, sinabihan ka ng manager mo na, o sige, maglinis ka ng kubeta. Pero ang ginawa mo, naglinis ka dun sa opisina. So hindi ko beta ang nilinisan mo, kundi yung opisina. So bilang manager, mo, iba yung inutos mo, iba yung ginawa mo. Parang ganun mga sombreros, no? Kung kaya it's really, really important and significant na connected tayo sa vine, because God also will instruct us and teach us what to do, what His will, mga kasombreros. Kasi nga, di ba? Let the Lord's will be done. Verse 6, sabi niya, if anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. So yun nga mga sombreros, ang sinabi ko kanina, na kapag hindi tayo connected sa kay Jesus Christ, ay para tayong putol na sanga na kapag natuyo ay igagatong na lang. And that is same and ito mga sombreros, literal ito dito, pero ang sasabi ni Lord Jesus Christ ay kapag namuhay tayo dito ng wala, hindi tayo connected, wala tayong faith, wala tayong hope at saka love kay Jesus Christ,
ay pag namatay tayo, we will be cast out or will be cast off sa lake of fire, which is hell or impyerno, mga kasambreros. Hindi ko po kayo tatakot, mga kasambreros, but this is the truth. So yon, sabi niya verse 7, if you abide in me, itong pinaka the best, my promise, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. Ito, mga kasambreros, yung utos ni Lord, pag sinunod natin, may reward. Okay? Ang Diyos natin ay hindi unfair. As a matter of fact, He is the author of fairness. Pagiging patas, pagiging righteous, mga kasambreros. Ang ibibigay sa iyo is what you deserve. Okay? Ang mga tao minsan, may mga tao na nagrereklamo sa maliitang sahod, parang hindi ko deserve ito, parang ang dami-dami kong trabaho, pero ang sahod ko ay hindi sapat. Pero ang Diyos po ay equal. Okay? He is impartial, mga kasambreros. Kumbaga pa, kung anong ginawa mo, you will harvest. Kung ano ang tinanim mo, you will reap, mga kasambreros. And that same goes dito. Sabi niya, if you abide in me, nung manatili tayo kay Lord Jesus Christ, and my words abide in you. Okay? Yung kanyang salita, yung kanyang yung words sa Biblia, mga kasambreros. And then, yung marami, mga kasambreros, yung counsel ng pastor, for example, yung counsel ng mga matatanda, yung mga mabuting advice ng mas nakakatanda sa iyo, na magulang mo, ng lolo-lola mo. Kapag sinunod mo yan, those are the words, yung mabubuti ha, yung tama. Those are sometimes reminders ng Panginoon sa atin that we should obey. So dapat ang word ng Panginoon ay manatili sa atin, kasi kung ano mang hilingin natin daw ay ibibigay niya, no? It shall be done for you. So yun lamang po, mga sombreros, nawa po ay nagustuhan niyo po ang ating content. Kung may comment po kayo, I really appreciate your comment, your suggestions po, and thank you so much sa mga nanonood, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. I pray that you will be blessed by the fruit of the Holy Spirit, mga sombreros, na mag-bear tayo ng maraming good characters, good traits, good attributes, mga sombreros, so that we will have more fruits, mga sombreros, and we are doing the will of God. Kasi kahit sobrang dami mong ginagawa, kung hindi pala yun ang purpose at ang will ng Diyos, ay useless po ang lahat ng iyong ginagawa at pagod at effort, mga sombreros. Thank you so much, and pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesus noon, ngayon at pagpakailanman, pati at kasama ang inyong buong family, mga sombreros. See you sa next segment, and paalam po. Bye-bye. Bye-bye. Salamat po.